So ayun guys, magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung aking bonsai na mag 14 years old na ngayon mula nung nahunt ko. Ito po yung mulawing daga mga kabonsai. At mataba po ang puno nito. Ano rin yung kanyang root formation. So maganda po yung kanyang base mga kaibigan. Ititrim po natin siya ngayon. Haba nito kanyang mga sanga, hindi siya pantay. Healthy ang aking mulawing daga mga kabonsai. Walang aphids, isang piraso. Yan, shoutout po sa mga viewers po natin. Magandang araw po. Sana nasa ligtas po kayong ayan. Mga sucker branches. Kailangan po natin tanggalin mga kaibigan. Kasi pag di po natin siya tatanggalin, mamamara itong mga nakawire natin dati, yung mga iniwan natin na kailangan sanga. So pag mapabayaan po natin yung mga sucker branches na yan, ay mamamatay itong mga sanga nya. So ayun mga kaibigan, mga kabonsai, gandang araw po ulit at samahan po ninyo ako dahil natin po ngayon ititrim ngayon itong ating bonsai na mulawing daga. Ayan mga kabonsai, kailangan mapanatili natin yung shape itong ating bonsai. Ayan. Kailangan tanggalin natin lahat yung mga lumabas na ganyan, yung mga sanga-sanga. Ayan, kailangan sipatin din po natin para pantay-pantay yung ating pag-trim na ganyan mga kabonsai. Huwag tayong basta-basta putol ng putol pag nagtitrim po tayo. Hindi po tayo nakakasali sa mga exhibit mga kabonsai dahil busy po tayo sa ibang trabaho. Okay lang muna to, trim lang muna. Sana tayo makipag-exhibit pag may sapat na tayong pagkakataon. Ito pala mga kabonsai ay mulawing daga, or sa iba ay mulawing surot. Parehas lang po yan mga kabonsai. Ito ang dahon ng kumakampay-kampay. Yan, tanggalin mo natin. So mga bonsai, lipat naman tayo dito sa kabila. Tips po para manatiling maganda itong ating mulawing daga. Mag-trim lang po tayo kung yung nakikita natin na humahaba na yung mga talbos nito. Huwag tayong magtitrim nang mahina yung puno. Tulad dito mga kabonsai, mga kaibigan, napakalakas ng puno ngayon. Panahon niya ito ngayon, kahit yung mga nasa gubat. Look in the mirror and be
Ang ginagamit ko pa palang pataba dito mga kabonsai ay triple 14. Yung ordinary lang hindi yung Osmocote, mahal po yun. Pero kung may budget po kayo, maganda rin yung Osmocote kasi slow release yung mga nutrient nun. Napakatagal ng bonsai ito mga kabonsai. Biruin mo, halos 14 years na alaalaga dito sa bahay. Yung iba kasi ayaw nila mag-alaga ng ganito kasi namamatay daw po yung mga sanga. Ang diskarte po kasi nito mga kaibigan, mga kabonsai, huwag natin pabayaan yung mga sucker branches na lumaki para hindi niya patayin yung mga iniwan natin mga sanga talaga, yung halimbawa yung first branch, yung second branch, third branch, apex. Ayan, pag napabayaan po kasi yung mga sucker branches, mamamatay po yung mga nabanggit ko mga kabonsai. Kaya dapat na monitor po natin itong ating bonsai, lalo kung mulawing daga o mulawing sorot. So ay yung mga patay na sa mga kabonsai ay tanggalin na rin po natin. Ayan, marami naman siyang kapalit.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now So yan guys, tapos na po yung ating pagtitrim dito sa ating mulawing taga bonsai. Kung mapapansin po ninyo ay hindi po pare-parehas yung sizes ng kanyang dahon dahil medyo nag-wild. At panahon po ng kalakasan, itong puno na to ngayon, kahit yung mga nasa gubat. Ayan mga kabonsai, mulawing taga bonsai or mulawing surot sa ibang katawagan. Ayan, na-trim na po natin. Tanggal na po natin yung mga sucker branches. Ayan guys, mulawing daga bonsai. Bali, 14 years old na po ito mga kabonsai mula nung nahunt natin. At hindi po natin siya nabenta na dahil walang abang. Pero maganda naman yung kanyang base. Ayan, yung kanyang nibari system. Ay napakaganda. So pagkaroon ng isang dekada mahigit ay naging punong pansot na po siya mga kabonsai. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating pagtitrim ng bonsai sa ngayon. Magandang araw po.